Pagsapit ng gabi, isa sa mga dahilan kung bakit lumiliwanag at gumaganda ang isang lugar ay dahil sa mga makukulay na ilaw na makikita sa lansangan. Naglalaan ang mga ito ng liwanag at gabay sa paglalakad ng mga tao sa daanan. Nagpupukaw ng atensyon at nagbibigay atraksyon sa mga mata ng bawat tao dito sa bansa, lalo na sa mga turista. Ang mga ilaw na ito ay isa sa dahilan kung bakit tinuturing ang Pilipinas na isa sa pinakamagandang skyline sa buong Asia. Sa likod nito ay di mo akalain may nagbabantang panganib sa magaganda at makikislap na bituin sa lupa. Polusyon sa tubig, lupa at hangin. Ito ang pangkaraniwang polusyon na meron dito sa ating bansa at maging sa labas na dito. Pero alam niyo ba na may tinatawag din na light pollution? Ano nga ba ang light pollution? Ito ay isa nilalabis sa paggamit sa mga lupa. Kadalasan ito'y nakikitaan sa mga lansangan na may malalaking LCD TVs, street lights at headlights sa mga sasakyan. Ang light pollution ay di masasabing bagong polusyon dahil simula pa ng Industrial Revolution ay mayroon na nito. Ang Industrial Revolution ay ang transisyon ng mga gawaing pangkamay patungong makinarya. Simula dito, ang mga tao ay mas pinaigting ang pagtatrabaho sa mas mahabang oras. Dahil ito ang sentro ng kalakalan at komersyo, ang syudad ng Maynila ang naitalang may pinakamataas na antas ng light pollution. Kitang-kita naman sa mga naglalakihang LCD TVs, street lights, ilaw mula sa mga establishmento, ang naidudulot nito sobrang liwanag. Ito ang naging hudyat kung bakit natin nakilala ang iba't ibang klaseng nighttime activities gaya ng panonood ng sine, paggala sa malalaking pasyalan, at pagkain sa mga kainan. Sa mga gawain ganito, ang ilaw ay nagsisilbing napakahalagang kasangkapan. Maraming masamang epekto ang light pollution. Mapatao o mapahayop man, ito ay may hatid na kapahamakan. Ang matagal na pagtingin sa ilaw ay nagdudulot ng insomnia o kahirapan sa pagtulog, migraine o sobrang sakit ng ulo at depresyon. Ang hormone melatonin na makikita sa loob ng ating mga katawan ay responsable sa paglago ng ating pisikal na kaanyuan. Itong hormone na ito ay kumukonti sa presensya ng mga ilaw. Base sa isang ulat ng Royal Astronomical Society, 2/3 ng populasyon sa mundo ang nakakaranas ng light pollution. Hindi lang ito nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga kalusugan, kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Kadalasan hindi na natin nakikita ang mga tala sa langit. Ito ang isa sa mga halatang epektong dulot ng light pollution. Ayon sa National Park Service sa USA, kung hindi kontrolado ang light pollution ay posibleng wala ng kadiliman sa kalawakan tuwing gabi sa taong 2025. Isa rin sa halatang produkto ng sobrang paggamit ng ilaw ay ang kainitan.
nakakapaglabas ang mga ilaw ng init sa ating paligid kapag nasobrahan o natagalan ng gamit. Dahil dito, nakakaranas tayo ng higit pa sa normal na init na nararamdaman natin araw-araw. Impormasyon ukol sa konsumo ng ilaw dito sa Kamaynilaan. Para naman sa karagdagang impormasyon, nagtungo kami sa Meralco, isang pribadong ahensya na namamahala sa pamamahagi ng ilaw, kuryente o elektrisidad sa bansa. Kapanayam namin ang head ng technical training ng nasabing ahensya, si Engineer Eugene Aurelio, at ibinahagi niya sa amin ang kanyang nalalaman ukol sa aming mga katanungan. Sa isang bahay, ang pinaka-cheap, pinaka-mura is light. If the wrong application of light is going to affect your health. Say, your job requires to become an analyst, but then yung lighting mo is poor lighting, ibang lighting mo. You know, it has psychological impact sa iyo. It has physiological impact sa iyo. Kasi psychological, you can't do your job well, you can do your activity well because it drives you crazy kung iba yung lighting effect. Kasi probably you need a good lighting. Tapos nakikita mo yung yellow. So para bang it affects your concentration, di ba? Second, physiological effect. It puts a lot of strain on your eyes. If that happens, it will also affect your health, di ba? Well, too much light, yun nga, syempre nakakabulag yan. Wrong application of light can affect your health in a way na it can cause blindness. Like too much heat, kawawa yung plants. Now, too much light also affects the consumption of power. If you consume more power, that means you have to burn more fuel. Burning more fuel will mean getting more resources sa earth. Whether you're using a natural gas, oil, coal, that means you have to burn more. Diba? Burning more will means producing more greenhouse gas. Producing more greenhouse gas will mean climate change. If you have climate change, what happens? You have more, the storm gets more stronger, typhoon gets more stronger, you have more rainfall, so babalik din sa atin. Yeah, we try to follow the standard, but again, road lighting is also a responsibility of the local government. Kung may problema, dapat may solusyon. Ang mga sumusunod ang posibleng solusyon sa light pollution. Una, mag-install ng motion-sensitive light. Pangalawa, siguraduhin ang mga bumbilya ay nakabalot at ito'y nakaharap pa ibaba. Pangatlo, gumamit ng low-watt lighting o tinatawag na LED. Pang-apat, bawasan ang konsumo ng ilaw sa kabahayan. Ang mga ilaw na hindi ginagamit ay mabuti ng patayin. Magawa man natin ang apat na ito, ay di pa din natin maiwasan ang ganitong polusyon. Ngunit, ang mga solusyon na ito ay makakatulong makapagbawas ng mga pahamak na dulot ng mga ilaw. Gamitin natin na maayos ang mga bituin na ito upang hindi tayo mabulag sa ating kinabukasan. Kailangan natin ng liwanag, ngunit huwag nating hahayaan ang mga bituin na ito yung mawalan ng kislap. Ito ay yung Kamapuwa RC Fernando, sasagot sa bawat katanungan.